Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako po si Enteng, 40 taong gulang at kilalang manunugis ng mga aswang sa isang liblib na baryo kung saan ako ipinanganak at lumaki. 10 taon pa lamang ako nung pasukin ko ang ganitong uri ng trabaho. Tatay ko po mismo ang humasa sa akin dahil nung nabubuhay pa siya, siya ang pinakamahusay na manunugis at tinitingala ng lahat. Nang mawala siya, ako ang pumalit sa pwesto niya at sumalo sa responsibilidad na naiwan niya. Dahil na rin yun sa paniniwala ng iba pa naming mga kasamahan na ako ang karapat-dapat na pumalit sa kanya bilang isang manunugis at ang mamumuno sa amin. Hindi dahil sa ako ang anak, kung hindi dahil naniniwala sila sa kakayahan ko. Hindi ko naman sila binigo. Ginawa ko ang lahat para mapanatili ang kapayapaan sa lugar namin. Sa loob ng halos 2 dekada kong pamumuno, wala ni isa sa mga aswang ang nagtagumpay na mambiktima. Dahil sa tuwing merong nagtatangka, hindi sila nakakaligtas sa talim ng kalisko. At marahil, dala ng paulit-ulit na pagkabigo, unti-unti, wala nang sumubok na mambulabog. Sa katunayan nga, halos kalahating dekada na rin akong namamahinga sa paghawak ng armas dahil wala nang napapadpad na aswang dito sa amin. Ang akala ko ay tuloy-tuloy na naming mararanasan ang kapayapaan at katahimikan. Pero, nagkamali pala ako. Dahil isang hapon, habang abala ko sa pagsisibak ng kahoy, ay nilapitan ako ni Lolo Berting. Enteng, apo! Ipinapatawag ka raw ni Pasing. Otomatikong kumunot ang noo ko dahil sa narinig. Si Aling Pasing ay isang kilalang manghuhula sa lugar namin. Siya ang nagsisilbi naming mata sa kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Lahat ng hula at pangitain niya ay nagkakatotoo. Bakit daw ho? Abay, hindi ko alam. Ang mabuti pa ay puntahan mo na lang siya. Magmadali ka. Baka may mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Hindi ko na hinintay na magdalawang salita si Lolo. Kaagad akong tumalima para sundin ang sinabi nito. Ilang bahay lang ang pagitan namin mula sa tirahan ng matandang babae. Kaya makalipas lamang ang ilang sandali, ay kaagad akong nakarating sa bahay nito. Pagpasok ko sa loob, ay naabutan ko siyang nakaupo at nakapikit, habang ang 2 kamay ay nakapatong sa bolang kristal na nasa kanyang harapan. Ipinatawag niyo raw ho ako, Aling Pasing. Oo, Enteng. Dahil may kailangan kang malaman. Ano ho yun? May nakita po ba kayo? Ano po ang nakita nyo? Biglang dumilat ang matandang manghuhula at tumingin sa akin. Nakasalubong ko ng tingin ang kulay puti niyang mga mata. Paganib, Enteng. Isang matinding paganib. Hindi na bago sa pandinig ko ang makarinig ng mga ganong salita, kaya hindi na ako nagulat. Anong klaseng panganib po? Mas malala po ba sa mga nauna? Oo, Enteng. Madugo. Madugo ang paganib na paparating. Magkukulay pula ang tubig ulan na aagos sa lupa.
Maraming masasawi. Doon lang ako natigilan sa sinabi niyang yon. Ito ang unang beses na nakita kong puno ng takot ang mukha nito habang nagsasalita. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano po bang nakikita niyo? Mga paghihaw, pagdadalamahati, at paghingi ng tulog. Yun ang nakikita ko. Pero Aling Pasing, ilang taon na pong walang aswang na napapadpad dito sa atin. Sigurado po ba kayo sa nakikita nyo? Gusto ko sanang sabihin na hindi. Pero yun talagang nakikita ko, Ending. Nang mga sandaling yon, ay mistula akong ipinako sa aking kinatatayuan. Batid kong hindi nagbibiro ang matanda, kaya bigla na lang naging balisa ang kaninang panatag kong isipan. Maraming salamat po sa impormasyon, Aling Pasing. Mauuna na po ako. Kailangan ko itong ipaalam sa mga kasamahan ko. Nang tumango ang matanda, ay tumalikod na ako at naglakad palabas. Pagdating ko sa bahay, napansin kaagad ni Lolo na tahimik ako, kaya lumapit siya sa akin. Bakit parang pinagsakluban ng langit at lupa ang iyong mukha? May problema ba, Apo? Anong sinabi sa iyo ni Pasing? Saglit muna ako nag-isip kung tama bang sabihin ko sa kanya ang nalaman ko o hindi. Pero sa huli, ay nagdesisyon akong wag nang maglihim. Lolo Berting, sinabi ho sa akin ni Aling Pasing na may darating daw pong panganib. Magiging madugo raw po at maraming masasawi. Diyos ko! Totoo ba yan, Apo? Nakakatakot naman ang balitang yan. Kaya nga po nag-aalala ko. Hindi para sa sarili ko, kung hindi para sa inyo at sa lahat ng mga kababaryo natin. Kailangan na naman bumalik sa masugid na pagbabantay. Ang akala ko pa naman ay tuloy-tuloy na ang kapayapaan dito sa atin. Abay, abisuhan mo kagad ang mga kasamahan mo para alam nila at handa sila sa kung ano man ang mga pwedeng mangyari. Opo, Lolo. Bala ko po silang kausapin ngayon din mismo. Yung mga may pamilya at gustong lumikas, hindi ko sila pipigilan na unahin ang kaligtasan nila. Nabanggit ba ni Pasing ang eksaktong petsa kung kailan mangyayari ang panganib na tinutukoy niya? Hindi po, Lolo Berting. Kaya nga kailangan natin maging handa. Ano mang oras. Nitong kailan lang, nabanggit niya na magkakaroon ng eklipse bago matapos ang buwan na ito. Hindi ba? Hindi kaya sa araw na yun mismo mangyayari ang panganib? Sa pagkakaalam ko kasi, mas lumalakas ang mga nilalang ng dilim tuwing nagsasanib ang araw at buwan. Baka samantalahin nila ang pagkakataon na yun para mag-asik ng lagim. Kung ganun nga mangyayari, mas lalong kailangan natin maging handa. Nasa 2 linggo na tayo ng buwan. Hindi imposible na anumang araw mula ngayon mangyari ng kinatatakutan ni Aling Pasing. Nakakabigla ang pangitay na ito ni Pasing. Kung kailan nasanay na tayo sa katahimikan, saka naman mangyayari ang ganito. Tsak na marami sa mga kababaryo natin ang matatakot. Oo nga po, Lolo Berting. Ang akala ko pa naman talaga ay tuloy-tuloy nang tinatamasa nating kapayapaan. Ngunit hindi pala. Kung ano man ang panganib na paparating, sana'y malampasan natin ito. Wala sanang buhay na mawala. Yan din po yung pinapanalangin ko. Kaya naman gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para protektahan ang lugar natin. Matagal mo nang napatunayan ang sarili mo sa amin, Apo. Heto nga't, hindi ka na nagkapamilya dahil ayaw mong may iba kang pagtuunan ng atensyon mo, maliban sa amin. Ako naman ho may gusto na wag magkapamilya. Baka hindi ko sila maprotektahan eh. Pwede pang magbago ang desisyon mo na yan, Apo.
Hindi ka pa naman ganun katanda. Hindi mo kailangang itali ang sarili mo sa pagiging manunugis. Masaya magkaroon ng pamilya. Masarap sa pakiramdam. Hindi na, Polo. Masaya na ako na nariyan kayo. Pati na mga kababaryo natin para sa akin. Kayo na po ang pamilya ko. Ay nako, ikaw ang bahala. Pinapayuhan lang naman kita. Pero kung ayaw mo talaga, abay wala akong magagawa doon. Huwag po kayo mag-alala. Kayo po ang kauna-unahang makakalam kung sakali magbago ang isip ko at gusto ko na magkapamilya. Pero sa ngayon, ayos na muna ako sa ganito. O siya po, aalis muna ako at kailangan kong kausapin ang mga kasamahan ko. Anong oras ka ba babalik? Hintayin pa ba kita? Huwag na po. Di ko alam kung anong oras ako makakabalik. Mag-iikot pa ako sa paligid pagkatapos namin magpulong. Mauna na po kayong kumain para makapagpahinga na kayo na maaga. Sige, aalis na po ako. Pagkasabi ko nun ay tumayo na ako at lumabas ng bahay. Tinahak ko ang daan papunta sa isang kubo na nasa gitna ng maisan. Yun ang tagpuan namin ng mga kasamahan ko tuwing gusto naming magpulong. Nang makarating ako roon, kaagad kong hinila ang isang lubid na nakakonekta sa isang kampana na nakasabit sa itaas ng puno. 3 kalembang ang ginawa ko. Hudyat yon na tinatawag ko sila. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay isa-isa nang nagsidatingan ang mga kasamahan ko. Nang makumpleto kami, ay kagad kong sinimulang isalaysay sa kanila ang mga nalaman ko. Katulad ng inaasahan ko, bumakas ang takot sa kanilang mga muka. Tinanong ko sila kung sino ang gustong lumaban kasama ako at kung sino ang gustong umayaw at lumikas. May ilang mas piniling umatras at meron din namang mas piniling manatili. Ang dating 36 na bilang namin ay naging 22 na lang. Pagkatapos kong malaman kung sino-sino ang magpapaiwan, ay hinati ko sila sa 3 grupo. 7 katao bawat isa. Bawat isang grupo ay itinalaga ko sa isang partikular na pwesto para doon magbantay. Nang matapos ang pagpupulong namin na yon, ay kanya-kanya na silang direksyon, alinsunod sa aming napag-usapan. Naiwan akong mag-isa sa kubo dahil yon ang pwesto ko. Dito ko piniling magbantay dahil kitang-kita ko ang buong paligid. Makalipas ang ilang oras na pagmamatsyag sa paligid, napukaw ang atensyon ko sa paggalaw ng mga daon ng mais. Walang hangin ng mga sandaling yon, kaya kagad akong nagduda na baka merong aswang sa ilalim ng mga puno. Nagpatuloy sa paggalaw ang mga daon, kaya wala akong inaksayang sandali. Kinuha ko ang kalis na nakasabit sa isang sulok ng kubo at walang pagdadalawang isip na naglakad palapit sa parte niyon ng maisan. Maingat kong hinawi ang mga puno ng mais sa dinaraanan ko para hindi makalikha ng anumang ingay. Nang ilang metro na lamang ang layo ko, ay hinugot ko mula sa lalagyan ang hawak kong armas. Bigla kong nakaramdam ng pagkasabik ng mga oras na yon. Naglalaro na sa isip ko kung sa paanong paraan ko tatapusin ang nilalang na makakaharap ko. May tao ba riyan? Kusa kong napahinto sa paghakbang nang marinig ko ang boses na yon ng isang babae. Ilang segundo rin akong natigilan bago natauhan. Nagpatuloy ako sa magaan na paghakbang at nang ilang hakbang na lang ang layo ko, ay humanda na ako sa pag-atake. Iwinasiwas ko ang hawak kong armas dahilan para maputol ang ilang puno ng mais.
Naging dahilan yon para tumambad sa paningin ko ang kalaban. Inasahan kong nakakakilabot na aswang ang bubungad sa akin. Pero nagkamali ako. Isang babae ang nakita kong nagtatago roon. Dahil maliwanag ang buwan, hindi nakaligtas sa paningin ko ang punit-punit nitong kasuotan. Ang sumunod na pumukaw sa atensyon ko ay ang dumudugo nitong braso. May mahabang hiwa yon at alam kong galing ang sugat na yon sa hawak kong armas. Wag mo akong papatayin. Parang awa mo na. Hinaplos ng awa ang puso ko matapos kong marinig ang pagmamakaawa nitong yon. Gayunpaman, hindi ko pa rin ibinaba ang armas ko na nakatutok sa kanya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi ko alam kung bakit ako napadpad dito. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo sa mga humahabol sa akin. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay ko dahil sa narinig. Kasabay nun ay muli ko siyang pinasadahan ng tingin. Kagad akong nagkaroon ng ideya kung ano ang nangyari. Kilala mo ba ang mga humahabol sa'yo? Alam ba nila na dito ka nagpunta? Hindi ko alam. Pero sigurado akong hahanapin nila ako kahit saan. Hindi ko sila kilala. Pero alam kong hindi sila titigil sa paghanap sa akin. Saan mo sila huling nakita? Hindi ko rin alam kung saan eksaktong lugar yon. Basta natatandaan ko, tumalon ako sa isang bangin na may tubig para lang makatakas sa kanila. Pagbagsak ko, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nasa gilid na ako ng isang batis. Mula doon, tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makita ko tong maisa na to. May alam akong batis dito sa malapit. Yun siguro ang batis na tinutukoy mo. Pero wala akong maalala na mayroong bangin dito sa amin. Siguro, may kalayuan pa rito yung tinutukoy mong bangin. Gayunpaman, kung totoo yan sinasabi mo, na hindi ka nila titigilan, madali ka nilang mahahanap sa oras na inisa-isa nila ang mga baryong malapit sa bangin kung saan ka tumalon. Hindi pwede. Hindi nila ako pwedeng mahanap. Kailangan kong makatakas sa kanila. Tulungan mo ako. Parang awa mo na. Mali ka ng taong nalapitan. Wala akong may tutulong sa'yo. May problema rin akong kailangan kaharapin. Baka sa halip na matulungan kita, baka madamay ka pa. Ang mabuti pa lumayo ka na rito. Maghanap ka ng ibang lugar na mapagtataguan. Ang akala ko ay hindi na ipipilit ng babae ang paghingi ng tulong. Subalit nagulat ako nang lumuhod siya sa harapan ko. Parang awa mo na. Tulungan mo ako. Hindi nila ako pwedeng makita. Papatayin nila ako katulad ng ginawa nila sa buong angkan ko. Napatda ako sa narinig kong sinabi nito. Tinitigan ko siya para matiyak kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sinalubong niya ang titig ko nang hindi kumukurap. Sa huli ay ako rin ang naunang umiwas ng tingin. Katulad ng sinabi ko, may problema rin akong kailangan harapin. Kaya pasensya ka na. Sige. Salamat na lang. Pagkasabi nun, ay tumaliko dito at iika-ikang naglakad. Habang sinusundan ko ng tingin ang mabagal nitong pagakbang papalayo, ay bigla akong nakonsensya. Teka, sandali. Huminto ang babae, pero hindi lumingon sa akin. Bakit? Dito ka na muna.
talaga? Oo, pero ngayong gabi lang ha. Bukas ng umaga, ipapahatid kita sa terminal. Siguro naman hindi ka nasusundan ng mga humahabol sa'yo kung nasa syudad ka na. Maraming salamat. Tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Saka ka na magpasalamat sa akin kapag ligtas ka na. Sa ngayon, magpahinga ka na muna para makabawi ka ng lakas. Halika, sumunod ka sa akin. Ibinili ko sa lalagyan ang hawak kong armas at pagkatapos nun ay nagpatiuna na akong maglakad pabalik sa kubo. Nang makarating ako sa loob, ay kinuha ko ang jacket ko na nakasabit sa isang sulok at ibinigay sa babae. Kaagad naman ito yung tinanggap at isinuot. Kung gusto mo maghilamos, may tubig yung timba na nasa banggera. Pwede mong gamitin. Sige, salamat. At salamat din dito sa jacket. Hindi ako sumagot. Sa halip tumalikod ako at naglakad palabas para muling magbantay. Habang inililibot ang paningin sa paligid, hindi sinasadyang napasulyap ako sa may banggerahan. At dahil kawayan lang ang nagsisilbing dingding, kitang-kita ko mula sa maliliit na siwang ang ginagawang paghihilamos ng bisita ko. Nang mapagtanto kong ilang segundo na akong nakatingin sa gawing yon, ay kagad kong ibinaling sa ibang direksyon ang mga mata ko. Gayunpaman, parang naging balisana ang isip ko sa hindi ko malamang dahilan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang babae. Nakita ko yun mula sa sulok ng aking mga mata. Bakit nandito ka pa sa labas? Hindi ka ba matutulog? Huwag mo akong intindihin. Magpahinga ka na. Sigurado ka? Sa halip na sumagot, ay tumango lang ako. Hindi na ulit nagsalita ang babae, kaya ang buong akala ko ay pumasok na ito sa loob. Subalit pagtingin ko sa pintuan, nagulat ako nang makita ko siyang nasa saig at walang malay. Inilang hakbang ko ang pagitan namin para saklolohan siya. Nang hawakan ko siya para buhatin, may nadiskubre akong isang nakakagulat na katotohanan. Ibinaba ko siya sa mahabang kawayan na upuan at sinimulang alisin ang suot niyang jacket. Nang tuluyang ko yung matanggal, ay tumambad sa paningin ko ang dumudugo pa rin itong braso. Tumakbo ako palabas at pumitas ng halamang gamot na meron sa paligid ng kubo. Hinugasan ko muna yon at pagkatapos ay dinurog ng pinong-pino at saka itinapal sa mismong sugat. Kumuha ako ng malinis na tela at yun ang ginawa kong panali para hindi mahulog ang inilagay kong gamot sa sugat nito. Malamig ang sariwang hangin, subalit pawis na pawis ako habang ginagawa ko yon. Nang matiyak kong nasa maayos na siyang kalagayan, ay saka lang ako umalis sa tabi niya at lumabas para magpahangin. Nang mga oras na yon, ay hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kinabukasan, nakita ng mga kasamahan ko ang babae nang pumunta sila sa kubo para ibalita sa akin ang resulta ng buong gabi nilang pagbabantay. Nang usisain nila ako, ay kagad ko namang ikinuwento sa kanila ang buong pangyayari. Isa sa mga kasamahan ko ang nagsalita at sinabing tulungan daw naming magtago ang babae. Hindi pwede. Dagdag responsibilidad lang natin kapag nanatili siya rito. Ayoko madamay sa kung ano man ang gulong kinasasangkutan niya at ayoko rin namang madamay siya sa kakaharapin natin problema. Kinausap ko na siya kagabi. Sinabi ko nang ihahatid ko siya ngayon sa terminal. Hihintayin ko lang siyang magkamalay at aalis na kagad kami. Sige na, magsiuwi na kayo at magpahinga. Mamayang gabi na lang ulit. Nang marinig nila ang sinabi kong yon, ay isa-isa silang nagsialisan.
hanggang sa kaming dalawa na lang ulit ng babae ang naiwan. Makalipas ang ilang minuto, nakita kong paparating si Lolo Berting. Katulad ng mga kasamahan ko, halatang nagtaka rin ang matanda nang makitang may babaeng natutulog sa sahig. Sino yan, Apo? Bagong muka. Halatang hindi taga rito. Nobya mo ba? Abay, kakaiba ka rin, bata ka. Mas gusto mo pala yung taga-ibang baryo kaysa sa mga dalaga rito sa atin. Ano ba yung mga pinagsasasabi niyo, Lo? Hindi ko ho siya nobya. Hindi nga kami magkakilala eh. Ano ka mo? Abay, paano nangyari na hindi kayo magkakilala tapos magkasama kayo rito? Huwag mong sabihin na basta na lamang kayong nagtabi. Si Lolo talaga kahit kailan, oo. Kung ano-ano ang mga iniisip niyo eh. Hindi po kami magkakilala at mas lalong hindi kami nagtabi. Tinulungan ko lang siya dahil may humahabol daw sa kanya. Nang marinig ni Lolo ang sinabi kong yon, ay muling tinignan ni Lolo ang babae. At mukhang doon lang nito napansin ang suot nitong damit at ang mga galos sa braso at binti. Mukhang hindi madali ang mga pinagdaanan niya. Naikwento niya ba sa'yo kung ano ang nangyari? Hindi po. Pero hindi niya na kailangan pang sabihin yun. Kitang-kita naman sa itsura niya na gusto siyang pagsamantalahan. Kawawa naman bata. Mabuti na lang pala at nakatakas siya. O ano? Ano bang plano mo ngayon? Iatid ko po siya sa terminal. Hihintayin ko lang siyang magising. Ang tanong, may mapupuntahan kaya siyang iba? Baka naman mamaya mas lalo siya mapahamak. Hindi ba pwedeng dito na muna siya? Ipagamot muna natin kay Pasing yung mga sugat niya. Hindi na natin suliranin yun, Lo. Hindi na ho natin sagutin kung may mapupuntahan ba siya o wala. Alam ko naman yun, Apo. Ang akin lang naman, naaawa ako sa kanya eh. Tignan mo naman ang kalagayan niya. Naaawa rin naman ako sa kanya, Lo. Kaya nga gusto ko siya mawala rito sa lalong madaling panahon. Tsaka kasi na anumang araw mula ngayon, bigla na lang susulpot dito sa atin yung mga taong naghahanap sa kanya. Abay, kung yan ang desisyon mo, wala na akong magagawa. Bueno, dinalang kita ng kape at nilagang kamote. Kung alam ko lang na may kasama ka rito, 2 tasa na sana ang dinala ko. Salamat po. Kayo po ba? Nag-almusal na kayo? Oo, tapos na. Kumain na ako bago ako nagpunta rito. Nagtataka kasi ako kung bakit hindi ka pa umuwi. Ngayong umaga na. Kaya naman pinuntahan na kita rito. O siya, aalis din ako kagad. May inaabangan nga pala akong drama sa radyo. Sige po, Lo. Mag-iingat po kayo. Uuwi rin po ako maya-maya. Salamat po sa almusal. Tumango lang si Lolo Berting at pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng kubo. Nang muling mapag-isa, ay itinuon ko ang atensyon sa pagkaing nasa harapan ko. Dinampot ko ang tasa ng kape at nang akmang iinumin ko na sana, naudlot yun dahil sa napansin kong gumalaw ang ulo ng babae. Ibinaba ko ang hawak kong tasa at hinintay ko na dumilat siya. Mabuti naman at gising ka na. Kung kaya mo na, bumangon ka na at mag-almusal para makaalis na tayo pagkatapos mo. Ano nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay dahil dyan sa sugat mo. Pero huwag kang mag-alala. Nilagyan ko na yan ng gamot. Maraming salamat. Pasensya na sa abala. Kaya mo na bang maglakad? Ihatid na kita ngayon din dun sa terminal. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Masakit pa sa katawan. Pero kaya ko naman na siguro. Para sa akin bang mga yan? Ang tinutukoy ng babae ay ang pagkaing dala ni Lolo Berting kanina. Kung gusto mo, sige sa'yo na. Pagkasabi ko noon,
ay dinampot ko ang pagkain at dinala sa kanya. Ibinaba ko yun sa tabi niya. Mag-almusal ka na para magkalaman na ang tiyan mo. Walang imik na nagsimula ng kumain ang babae. Ako naman ay lumabas na muna para magkaroon siya ng pribadong oras. Pumasok lang ulit ako nang tiyak kong tapos na siyang kumain. Maraming salamat sa pagkain. Nabusog ako kahit papano. Mabuti naman at nabusog ka. Maganda yan para may lakas ka. Malayo-layo ang lalakarin natin palabas. Pansin ko lang, bakit wala kang ibang kasama rito? Nasaan ang pamilya mo? Wala ka bang anak? Wala akong anak. At hindi ko naman bahay ito. Ah, kaya pala. Akala ko rito ka mismo nakatira. Nasa bahay siguro nyo ang asawa mo. Wala rin akong asawa. May tatanong ka pa ba? Wala na. Pasensya na kung marami akong tanong ha. Tapos ka na ba? Tumayo ka na riyan at sumunod ka sa akin. Pagkasabi nun, ay nagpatiuna na akong maglakad palabas ng kubo. Hindi pa man ako masyadong nakakalayo, ay nakita ko na siyang nakasunod sa likuran ko. Saan tayo pupunta? Sa bahay. Kailangan mo maligo at makapagpalit ng damit bago tayo umalis. Hindi na muling nagsalita ang babae hanggang sa makarating kami sa bahay. Sa amin kagad tumuon ang atensyon ni Lolo Berting pagpasok namin sa loob. Ihahatid mo na ba siya, iyo? Maya-maya po, Lolo. Dinala ko muna siya rito para makaligo at makapagbihis. May mga lumang damit naman dyan si Lola, hindi ba? Hihingi po sana ako. Damit lang ba? Abay marami. Alam mo namang, hindi ko pa itinatapon ng mga gamit niya. Kahit matagal na siyang wala sa atin. Teka, sandali lang at kukuha ako. Pagkasabi nun, kagad na pumasok si Lolo Berting sa kwarto niya at paglabas niya ay may dala na siyang damit. O eto, dinagdagan ko na para makapamili siya. Puro bestida ang mga yan. May kasama na rin panloob. Sana lang magkasya. Ayos na ito, Lo. Ang importante ay may pangpalit siya sa suot niya. Salamat po. Matapos kong kunin ang mga damit, ay nilapitan ko ang babae at iniabot ang mga yon sa kanya. Mamili ka na lang dyan kung anong gusto mo. Nasa likod ng banyo namin. Mag-igib ka na lang sa balon kung walang tubig. Salamat sa mga to. O sige, maliligo lang muna ako. Pagkasabi nun, ay lumabas na ang babae at nagtungo sa likod ng bahay. Lumapit ako kay Lolo Berting at naupo sa tabi niya habang hinihintay na matapos ang babae. Hindi mo man lang ba siya ipag-iigib po? Alam mo namang pahirapan tayong mag-igib ngayon sa balon dahil malalim na ang tubig. Halos hindi na umaabot yung tali hanggang sa ibaba. Baka mamaya niyan mahulog pa yun. Kaya niya po yun, Lo. Hindi niya yung kakayanin. Kaya sige na, magtungo ka na roon at tumulong. Para na rin makaligo na siya at pakalis tayo na maaga. Malayo pa lalakarin niyo palabas. Napagtanto kong tama ang sinabi ni Lolo, kaya hindi na ako tumutol pa. Sa halip, tumayo ako at lumabas ng bahay. Pagdating ko sa likod, naabutan ko siyang hirap na nakayuko sa harap ng balon. Nilapitan ko siya at kinuha ang tali mula sa kamay niya. Sige na ako na rito. Maghintay ka na lang doon sa loob ng banyo. Dadaling ko na rin ang tubig mo. Hindi nagsalita ang babae, pero kagad na tumalima at pumasok sa loob ng banyo. Ako naman ay itinuon ko na ang atensyon sa pag-iigib. May kalaliman na ang tubig, kaya pati ako ay nahirapan din bago ko napuno ang 2 timba. Magkasabay ko yung binuhat at ipinasok sa loob. Maraming salamat. Tinanguan ko lang siya at lumabas na ako.
Hinila ko na rin pasara ang pinto. Bumalik ako sa loob ng bahay at nagtaka pa ako dahil nahuli kong nakangiti si Lolo Berting habang nakatingin sa akin. Ano pong nakakatawa? Wala naman na po. Natutuwa lang akong panoorin kayong dalawa. Para kayong bagong kasal. Si Lolo talaga kung ano nung iniisip eh. Tinulungan ko lang na mag-igib, parang bagong kasal na kagad. Sa'yo lang nakikita ko sa inyo eh. Anong magagawa ko? Bagay na bagay kasi kayo kung tignan. Para hindi na humaba pa ang usapan namin na yon, ay hindi na lang ako umimik pa. Makalipas ang ilang minuto, pumasok ang babae at sa kanya tumuon ang atensyon namin. Hindi ko alam, pero parang saglit na tumigil sa pag-ikot ang mundo ko habang nakatingin sa kanya. Pero saglit lang yon. Kagad ko rin namang iniwas ang tingin ko matapos kong mapansin na nakatingin sa akin si Lolo. Aalis na po kami, Lo. Ano nga alis? Hindi mo man lang ba siya muna pakakainin? Halika rito, Ineng. Naglaga ako ng kamote. Kumain ka muna para hindi ka gutumin sa daan. Tututol pa sana ako sa sinabi nga ni Lolo, pero nakalapit na ang babae at umupo sa katapat kong upuan. Ano pang hinihintay mo, Apo? Maglagay ka na ng kamote sa plato mo. Kumuha ka na rin ng tubig. Nag-aalangan man, wala akong nagawa, kundi ang sundin ang utos na yon ni Lolo. Tumayo ako at pagbalik ko ay may bitbit na akong tubig at pagkain. Inilapag ko yon sa tapat ng babae. Maraming salamat po sa pagkain. Kayo po ba? Hindi po kayo kakain? Hindi ko alam kung sino sa amin ni Lolo ang kinakausap nito, kaya hindi ako sumagot. Hinayaan kong si Lolo ang magsalita. Katatapos ko lang kumain kaya busog pa ako. Kumain ka lang, huwag kang mahiya. Kung gusto mo pa, pwede kang magbaon para may makain ka sa daan. Naku, hindi na po. Nakakaya na po masyado yon. Papakabusog na lang po ako para hindi po ako agad gutumin. O siya, sige, ikaw ang bahala. At siya nga pala. Ano bang pangalan mo? Nadia po. Kayo po, ano pong pangalan nyo? Tawagin mo na lamang akong Lolo Berting. Nadia baka mo ang pangalan mo? Abay, napakagandang pangalan. Salamat po. Siya po, ano pong pangalan niya? Nagkunwari akong walang narinig, kahit alam kong ako ang tinutukoy nito. Ito naman ang apo kong si Enteng. Nakakatawan naman kayong dalawa. Kagabi pa kayo magkasama, pero hindi niyo pa pala kilala ang isa't isa. Magsasalita sana ulit si Nadia, pero inunahan ko siya. Bilisan mo na riyan. Hihintayin kita sa labas. Yun na lang ang nasabi ko at iniwan ko na silang dalawa ni Lolo. Tumambay ako sa labas ng bakuran at doon hihintay ang babae. Makalipas ang ilang sandali ay narinig ko nang nagpapaalam na ito kay Lolo. Ilang sandali pa ay lumabas na siya ng bahay. Tara na. Oo, nagmamadali ka eh. Pagkasabi nun ay nilampasan niya ako. O saan ka pupunta? Dito tayo. Oo nga pala. Hindi ko pala alam ang daan. Pasensya na, nawala sa isip ko. Hindi na ako muling nagsalita. Sa halip, tinalikuran ko siya at nagpatiuna na akong maglakad. Makalipas ang halos 1 oras, huminto ako sa paglalakad at humarap sa kanya. Otomatiko siyang tumigil sa pagakbang at nagtatakang sinalubong ako ng tingin. Bakit ka huminto? May problema ba? Oo. Ikaw. Ikaw ang problema ko. Pagkasabi nun, ay humugot ako ng armas at itinutok sa direksyon niya. Ang kaninang nagtataka nitong ekspresyon ay napalitan ng takot.
Teka, anong ako? Bakit? Dahil alam ko ang totoo mong pagkatao. Isa kang aswang. Nawalan ng imik ang babae at naging malikot ang mga mata. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Tama ka. Pero hindi ako katulad ng iniisip mo. Iba ako sa kanila. Iba kami. Hindi ko tinatanong. Wala akong pakialam kung iba ka sa kanila o hindi. Aswang ka pa rin. At trabaho kong pumaslang na mga katulad mo. Kung ganun, sige patayin mo ako. Mas mabuti na rin sa'yo matapos ang buhay ko kaysa sa mga taong humahabol sa akin. Kaya sige na. Gawin mo na. Patayin mo na ako. Ako naman Ang nawalan ng imik dahil sa sinabi nitong yun. Hindi ko inaasahan na ganun ang magiging reaksyon nito. O ano? Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako. Gagawin ko yan. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Patibong nyo lang ba ang magpanggap na may humahabol sa'yo para mapadpad ka sa lugar namin? Para makapagmatsyag kayo at makapaganda kung kailan naaatake? Ha? Teka lang, naguguluhan ako. Huwag ka lang magmaang-maangan. Sagutin mo ang tanong ko. Paano ko sasagutin yan? Hindi ko naman alam kung ano ang tinutukoy mo. Totoo na may humahabol sa akin. At totoo rin na hindi ko sinasadyang mapadpad sa lugar nyo. Nagsisinungaling ka. Kahapon lang, sinabi sa akin ni Aling Pasing na may nakita siyang pangitain na may darating na matinding panganib. Kaya umamin ka na. Ano ang pinaplano nyo? Hindi ko talaga alam kung ano yung sinasabi mo. Maniwala ka man sa akin o hindi. May mga tao talagang humahabol sa akin. Sinugod nila ang lungga namin at pinatay nila lahat. Pati ang mga mahal ko sa buhay. Nang malaman nilang anak ako ng pinuno, dinala nila ako at tinangkang pagsamantalahan. Sinabi ko naman sa iyo na tumalon ako sa bangin, di ba? Kaya ako nakatakas sa kanila. Pero kung para sa iyo kasinungalingan lahat ng mga sinabi ko, hindi kita pipilitin na maniwala. Habang nagsasalita, ay pumapatak ang luha sa mga mata ng babae. Bigla akong nakaramdam ng awa, kaya ibinaba ko ang isa kong kamay na may hawak na armas. Ito ang unang beses na may binuhay akong aswang. Ibinalik ko sa lalagyan ang kalis at pagkatapos ay muling tumalikod. Halika na. Malayo-layo pa lalakarin natin. Tahimik na sumunod ang babae sa pagpapatuloy namin. Ay nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, ay nakarating na kami sa may labasan kung saan may mangilan-ngilan ng mga kabayan dahil medyo may kalapitan na yon sa sentro. Naglakad pa kami ng mahigit kumulang 2 kilometro bago nakarating sa terminal. Wala kaming naabutang bus at ayon sa napagtanungan naming tao, huling biyahe na umano yung kaalis lang na bus at susunod na araw na daw ulit magkakaroon. Nakaramdam ako ng pagkadismaya dahil nasayang lang ang mahigit 3 oras naming paglalakad. Balik na lang tayo rito sa susunod na araw. Hindi na. Iwan mo na lang ako rito. Sige, kung yan ba ang gusto mo. Total, hindi naman kita obligasyon. Pagkasabi nun, ay dumukot ako sa bulsa ng suot kong pang-ibaba at kinuha ko ang naroong pera at ibinigay ko yon sa kanya. Pamasahe mo to. Pagdating mo ron, ikaw na ang bahalang dumiskarte kung paano ka mabubuhay. Salamat. Yun ang katagang binitiwan nito matapos abutin ng pera. Hindi na ulit ako nagsalita. Tinignan ko lang siya at pagkatapos ay tumalikod na ako.
Nang mga sandaling yon, hindi ko maintindihan kung bakit parang ang bigat ng mga hakbang ko. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Nang ilang metro na ang layo ko mula kay Nadia, ay may nakita akong dalawang lalaki. Kagad akong kinutuban nang makita ko ang baril na nakasukbit sa bewang ng mga ito. Bago pa man tumingin sa direksyon ko ang dalawa, ay tumakbo na ako pabalik sa kinaroroonan ng babae. Hinawakan ko siya sa isang kamay at hinila palayo. Maya-maya pa ay nakita kong hinahabol na nila kami. Sumuot kami sa pinakamalapit na kakahuyan at nagtago. Huwag kang aalis dito ha. Babalik ako. Nang tumango si Nadia, ay lumabas ako sa pinagtataguan namin para harapin ang mga humahabol sa amin. Sinadya kong tumakbo papunta sa ibang direksyon para lansihin sila. Hindi naman ako nabigo dahil sinundan nila ako ng putok at hinabol. Nagtago ako sa likod ng isang puno at nang dumaan ang isa sa dalawang lalaki, ay tumalon ako sa kanya at nakipag-agawan ng baril. Sanay ako sa pakikipagpambuno, kaya naging madali para sa akin na maagaw ang armas nito. Saktong pagdating ng isa pa nitong kasama, ay nasa kamay ko na ang baril, kaya kagad kong pinaputukan ang kanan nitong hita na naging dahilan para bumagsak ito. Ganon din ang ginawa ko sa isa pang lalaki. Nang matiyak kong hindi na nila magagawa pang makahabol, ay umalis na ako at tumakbo pabalik sa kinaroroonan ni Nadia. Kailangan na natin makaalis dito bago pa dumating ang iba. Halika na. Muli ko siyang hinawakan sa kamay at hinila palabas ng kakahuyan. Naging alerto kami pareho habang tinatak ang daan pabalik. Malapit ng dumilim nang makabalik kami sa baryo. Nagtataka ang mga mata ng mga kasamahan ko nang makitang kasama ko pa rin si Nadia. Walang masakyan at nakakalat sa sentro ang mga taong humahabol sa kanya. Kaya isinama ko siya rito pabalik. Sa ibang araw na lang ulit kami babalik doon. Yun ang sinabi ko sa kanila at kagad naman silang sumang-ayon sa desisyon ko. Pagkatapos kong magpaliwanag sa kanila, ay umuwi na kami sa bahay at kagad na sumalubong sa amin si Lolo Berting. Bakit may mga galos ang braso mo? Ang tinutukoy ni Lolo ay ang mga galos na natamo ko sa ginawa kong pagtakbo kanina sa kakahuyan. May mangilan-ngilan kasing sanga at matatalas na halaman akong nadaanan. Wala po ito, Lo. Konting galos lang. Ano bang nangyari? Nakaengkwentro po namin sa sentro ang ilan sa mga lalaking humahabol kay Nadia. Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyo? Wala naman po, sa awa ng Diyos. Sino ba yung mga humahabol sa'yo, Ineng? Bakit pursigido silang makita ka? Hindi ko po sila kilala. Nung napadpad po sila sa lugar namin, ang sabi nila, naliligaw sila. Kaya pansamantala namin silang pinatuloy at binigyan ng pagkain at patutuluyan. Pero makalipas ng ilang araw, bigla na lang sila naglabas ng armas at nagpaputok. Ako lang po ang binuhay nila dahil gusto ko maging kabiyak ng leader nila. Halang pala talaga ang kaluluwa ng mga yon. Huwag ka magalala. Magiging ligtas ka rito. Kung sakali mang mapadpad dito yung mga humahabol sa'yo, madali namang sabihin na hindi ka namin nakita. Pagtatakpan ka namin. Marami pong salamat, Lolo Berting. O siya, alam kong pagod at gutom na kayo. Kumain na muna tayo. Nagluto ako ng gulay. Mauna na ho kayong kumain, Lo. Magdidilim na. Kailangan ko nang pumunta sa pwesto ko. Kayo na po muna ang bahala sa bisita natin. Kumain ka na muna. Kahit kaunti lang. Hindi na po. Busog pa naman ako eh. O sige, ikaw ang bahala. Dadala na lang kita roon mamaya
Huwag na ho. Dito na lang po kayo para may kasama si Nadia. Sige po, alis na ho ako. Nang tumango si Lolo, ay tumalikod na ako at naglakad palabas ng bahay. Dumiretso ako sa kubo kung saan ako nakapwesto kagabi para magbantay. Mga bandang 7:00, hindi ko inaasahan ang pagsulpot ni Nadia. May bitbit siyang pagkain. Gusto kang dala ng pagkain ni Lolo Berting. Kaya ako na nagpresentang magatid. Hindi ka na dapat nag-abala, Nadia. Sinabi ko naman kanina na busog pa ako. Buong araw kang hindi kumain. Kaya kumain ka kahit konti lang. Kakain ako kapag nagutom ako. Iwan mo na lang yan dyan. Bumalik ka na rin sa bahay. Sa halip na sundin ang sinabi ko, ay naglakad pa siya palapit at huminto ng ilang hakbang ang pagitan naming dalawa. Salamat nga pala sa ginawa mong pagliligtas sa akin kanina. Hindi ko akalain na babalik ka para tulungan ako. Wala yun. Kahit sino naman siguro, gagawin ang ginawa ko. Nagkataon lang na nandun ako. Ang totoo niyan, nakita ko na sila bago ka pa bumalik. Ang nasa isip ko nga kanina, hahayaan ko na lang sila na mahuli ako. Halatang malaki ang interes sa'yo ng leader nila. Ayaw ka talagang tantanan. Pero teka, hindi ba'y aswang kayo? Bakit hindi kayo lumaban? Dahil wala kaming laban sa armas nila. 15 sila at lahat armado. At isa pa, hindi naman kami katulad ng ibang aswang na kayang pumatay ng tao. Hindi ko alam na may ganyang klaseng aswang pala. Parang ang hirap paniwalaan. Hindi mo kailangan maniwala. Hindi naman kita pipilitin. May itatanong ka pa ba? Kung wala na, baka pwedeng ako naman na magtanong sa'yo. Sige lang. Ano bang itatanong mo? Marami ka na bang napatay na aswang? Oo, marami-rami na rin. Binatilyo pa lang ako. Pumapatay na ako ng mga kauri mo. Bakit mo yung ginagawa? Bakit hindi? Nambibiktima sila ng mga tao. Kung di ko sila papatayin, kami ang mamamatay. Pinoprotektahan ko lang itong lugar namin. Ganun pala. Oo, ganun nga. May tatanong ka pa ba? Gabi-gabi ka bang nagbabantay dito? Hindi naman. Matagal nang naghahari ang katahimikan dito sa baryo namin. Pero kahapon, pinalaan ako ni Alimpasing tungkol sa panganib na darating. Kaya muli kaming bumalik sa pagbabantay. Kaya hindi mo ko masisisi kung pinagdududahan kita. Naiintindihan ko na ngayon. Kung wala kang itatanong, umuwi ka na. Sige. Mauuna na ako. Pasensya na sa abala. Nang maglakad palayo si Nadia, ay sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may parte sa akin ang nanghihinayang dahil natapos na ang pag-uusap naming dalawa. Para alisin ang nararamdamang yon, ay itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagmamatsyag sa paligid. Kinabukasan, pag-uwi ko, ay naabutan ko si Nadia na nagwawalis sa bakuran namin. Pagpasok ko sa loob ng bahay, kapansin-pansin ang maaliwalas na paligid. Iba talaga kapag may babae sa loob ng bahay. Hindi ba, Apo? Dapat po sinabihan niyo siya na wag nang kumilos, Lo. Bisita po natin siya. Hindi natin siya kasambay. Paano ko naman gagawin yun? Maaga ako nagigising, pero naunahan pa ako ni Nadia. Abay paglabas ko, nakapaglinis na siya rito at nagluluto na ng almusal. Napakasipag palang bata niyan. Ang kaso lang, may problema. Ano hong ibig niyo sabihin? Ano pong problema? Tinikman ko kasi yung niluto niyang sinangag. Abay walang lasa. Ginisa lang niya ata sa mantika at hindi nilagyan ng bawang at asin. Sa tingin ko,
hindi siya gamay sa kusina. Nawalan ako ng imik matapos kong marinig ang sinabing yun ni Lolo. Alam kong sinadya ni Nadia na wag lagyan ng bawang at asin ang pagkain dahil hindi niya yun makakayang lunukin. Gayunpaman, hindi na lang ako nagpahalata kay Lolo. Baka nga wala siyang alam sa pagluluto, Lo. Hindi niya naman po inulit ang luto niya, hindi ba? Gusto ko nga sanang ulitin, pero hindi ko na ginawa dahil baka isipin naman niya hindi ko nagustuhan ang luto niya, hindi ba? Hayaan niyo na, Hulo. Maglagay na lang po tayo ng asin sa pagkain natin mamaya. Sige ho, maliligo lang po muna ako. Lumabas ulit ako ng bahay at nagtaka ko nang hindi ko na nakita si Nadia sa bakuran kung saan siya nagwawalis kanina. Dumiretso ko sa likod para sana maligo at doon nakita ko siyang hirap na nag-iigib sa balon. Lumapit ako sa kanya at inagawan tali sa kamay niya. Maliligo ka ba? Ha? Hindi. Nakita ko kasi na walang laman yung mga timba sa banyo. Kaya naisipan ko mag-igib. Sige na, ako na rito. Magpahinga ka na. Kanina ka pa yata nagtatrabaho eh. Sige, maghahanda na lang ako ng almusal sa mesa. Nang umalis ang dalaga, ay itinuloy ko ang ginagawa nitong pag-iigib kanina. Pinuno ko muna lahat ng timba at pagkatapos kong maligo, ay nag-igib ulit ako para palitan yung ginamit ko. Pagpasok ko sa bahay, naabutan ko sina Lolo at Nadia na nakaupo sa harap ng mesang kawayan at naghihintay. Halika na, Apo. Kumain na tayo. Tumango ako at naglakad palapit sa bakanting upuan. Nang tumingin ako kay Nadia, nagtaka ko nang makitang nakayuko ang dalaga. Paglingon ko kay Lolo, pasimple siyang ngumuso at matapos yun ay saka ko lang napagtanto na wala pa nga pala akong damit pang itaas. Mabilis akong tumayo at pumasok sa kwarto namin para magdamit. Pagbalik ko sa mesa, hindi nakaligtas sa paningin ko ang nanunuksong tingin ni Lolo Berting, pero hindi ko na lang yun pinansin. Tahimik kaming tatlo habang kumakain. Walang maririnig kundi ang ingay ng mga kubyertos. Maya-maya pa, tumayo si Lolo, kaya naiwan kaming dalawa ni Nadia. Wala sa sariling napatingin ako sa kanya at pakiramdam ko ay biglang bumagal ang takbo ng oras habang nakatuon ang mga mata ko sa kanyang bibig habang ngumunguya. Hindi ko alam kung ilang segundo kong nakatitig sa parting yon ng kanyang muka. Naimasmasan lang ako nang tumingin siya sa akin. Kaagad akong umiwas ng tingin at binalik ang atensyon sa pagkain. Nang mga sumunod na araw, hindi ko maintindihan kung bakit parang lagi akong sabik na umuwi ng bahay pagkagaling sa magdamag na pagbabantay. At ang dahilan, yun ay walang iba kundi si Nadia. Madalas siyang tumatakbo sa isip ko. May mga oras nga na halos wala na akong ibang maisip kung hindi siya, para maiwasang lumalim ang kung anumang nararamdaman ko para sa dalaga. Nagdesisyon na akong sakubo na muna manatili. Isang hapon, habang abala ko sa pagsisibak ng kahoy, ay nagkukumahog na lumapit sa akin ang asawa ng isa sa mga kasamaan ko. Ayon dito, may naghahanap daw sa akin. Dahil sa narinig, binitiwan ko ang hawak kong palakol para puntahan kung sino ang naturang bisita. Hindi pa man ako tuluyang nakakalapit, ay nakita kong nakahilera ang mga kasamaan ko at hinaharangan ng grupo ng mga kalalakihan. Nagkaroon kagad ako ng kutob kung ano ang posibleng sadya ng mga ito. Binilisan ko ang paglalakad at nang ilang hakbang na lang ang layo ko
ay nahati sa dalawa ang pagkakahilera ng mga kasamaan ko para bigyan ako ng daan. Isang pamilyar na muka ang sumalubong sa akin. Ikaw palang namumuno sa lugar na ito. Sa bagay, hindi na nakapagtataka yun. Anak ka nga pala ng tatay mo. Anong ginagawa mo rito, Edgardo? Sa pagkakatanda ko, bawal ka nang umapak dito. Ang kaharap kong tao ay walang iba kundi si Edgardo, dati kong kasamaan. Si tatay pa noon ang namumuno dito sa lugar namin. Nang malaman ni tatay na palihim na nanggahasa ng mga dalaga ang lalaki, ay tinuruan niya ito ng leksyon sa harapan ng lahat. Ang alam kong parusang natanggap nito ay pinutol ang maselan nitong bahagi at pagkatapos ay pinalayas. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong balak na magtagal dito eh. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano naman yun? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May hinahanap kami babae. Isa ang baryo na ito sa mga lugar na malapit sa Batis, nakarugtong ng bangin kung saan siya tumalon. Gusto kong malaman kung napadpad ba siya rito. Habang nagsasalita si Edgardo, ay nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. Kaya ganun din ang ginawa ko. Wala rito ang hinahanap mo. Subukan niyong maghanap sa ibang karating lugar. Ilang araw na namin ginagawa yan, pero bigo kaming makita siya. Sigurado ka bang wala siya rito? Kung ayaw mo maniwala, wala akong magagawa. Sino ba itong babaeng hinahanap mo? Bagong biktima mo na naman ba? Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin nagbabago. Wala kang pakialam. Wala na ako rito para pakialaman niyo pa ang mga ginagawa ko. Kung ayaw mong pakialaman kita, umalis ka na. Isama mo na yung mga alipores mo. Aalis kami, kahit di mo sabihin. Tara na mga bata. Nakahinga ako ng maluwag nang tumalikod na ang mga ito at naglakad. Sinundan namin sila ng tingin hanggang sa tuluyang makalayo. Nang hindi ko na sila maabot ng tanaw, ay saka lang ako nagpaalam sa mga kasamaan ko. Umuwi ako sa bahay at kagad na sumalubong sa akin si Lolo Berting. Wala na ba sila, Apo? Opo, hinintay ko muna sila makaalis bago ako umuwi. Si Nadia po, Lo. Nasa likuran nagtatago. Sinabi ko sa kanya, nasa labas na siya magtago para madali siyang makakatakbo kung sakali. Nang marinig ko ang sinabing ni Lolo, ay lumapit ako sa bintana at inilibot ang aking tingin sa paligid para hanapin kung saan posibleng nagtago ang dalaga. Dumako ang tingin ko sa lubid na nakatali sa balon. Nang mapansin kong gumalaw yun, ang akala ko nung una ay namamalikmata lang ako. Pero nang muli yung gumalaw, ay nagmamadali akong lumabas ng bahay at tumakbo papalapit. Sumilip ako sa loob, pero dahil madilim sa ilalim, kaya wala akong maaninag. Nandiyan ka ba? Humawak ka na mabuti sa lubid. Hihilahin kita. Nang makita kong gumalaw muli ang lubid, ay dahan-dahan ko yung hinila pataas. Maigpit ang bawat paghatak ko sa tali para hindi yun humagalpos sa mga kamay ko. Makalipas ang ilang minuto, ay abot tanaw ko na si Nadia. Nang malapit na siya, ay inabot ko na sa kanya ang isa kong kamay para tuluyan ko na siyang mahila paalis sa balon. Nagulat pa ako nang bigla siyang yumakap sa akin pagkatapos. Maraming salamat, Enteng. Saglit lang ang yakap na yon, pero para akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Nang makabawi sa pagkabigla, ay saka lang ako nakapagsalita. Ayos ka lang ba? May mga gasgas ka? Wala ito. Ayos lang ako.
Salamat ulit. Hindi ko pinansin ang sinabi nitong yun. Sa halip, hinawakan ko ang mga kamay niya at sinipat. Hindi nga ako nagkamali ng iniisip dahil nakita kong namumula ang mga yon at may paltos. Kailangan magamot natin yan para mawala kagad. Maligo ka muna dahil basang-basa ka. Kukuha na rin ako ng gamot. Pagkasabi nun ay tinalikuran ko na ang dalaga. Sa halip na bumalik sa loob, dumiretso ako sa bahay ni Aling Pasing. Naabutan ko siya na may inaasikaso sa loob ng kanyang bahay. Magandang hapon po, Aling Pasing. May gamot po ba kayo na para sa sugat? Bakit? Sinong nasugatan? Malala ba? Dalhin mo na lang dito at ako na gagamot. Hindi na po, ako na lang ho. Hindi naman po masyadong malala. Galos lang. Ganun ba? At teka lang, titignan ko lang kung may panghaplas pa akong naitatanim. Tumayo ang matanda at pumasok sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang matanda at may hawak na isang maliit na bote. Langis siya ng nyog. Ipahid mo lang sa sugat para madaling matuyo at gumaling. Marami po salamat, Aling Pasing. Magpapaalam na po ko. Walang anuman. Kumusta mo na lang ako sa lolo Berting mo? Oo, sasabihin ko po sa kanya. Salamat po ulit dito sa gamot. Pagkatapos ko magpaalam ay umalis na ako. Pagdating sa bahay ay kagad kong nilapitan si Nadia na noon ay kausap si Lolo. Nandito ka na pala, Apo. Pinagsabihan ko itong si Nadia. Abay, napakadelikado ng ginawa niya. Paano kung malalim ang tubig sa balon? Di nalunod siya. Mabuti na lang at tagtuyot na ang balon ngayon. Tama si Lolo. Delikado talaga ang ginawa mo. Pasensya na. Nataranta na kasi ako kanina nang malaman kong may mga lalaki sa labas. Kaya hindi na ako masyadong nakapag-isip. Ito na ang gamot. Ipahid mo na riyan sa mga galos mo. Salamat, Enteng, ha. Hindi ka na sana nagkabala. Siya nga pala, Apo. Tama ba ang narinig ko? Si Edgardo raw ang isa sa mga lalaki kanina. Opo, Lolo. Nagulat nga rin po ako eh. Hindi na talaga nagbago ang tao na yon. Sino? Si Edgardo? Oo, Nadia. Siya yung leader ng mga taong humahabol sa'yo. Dati namin siyang kasamahan. Mukhang nakagawa siya ng sarili niyang grupo ngayon. Kilala niyo pala siya. Pinatay niya ang buo kong angkan. Napakasama niyang tao. Wala siyang awa. Huwag kang mag-alala, Nadia. Hindi ka niya magagalaw dito. At isa pa, malabo nang bumalik yun. Tama ang apo ko, Nadia. Hindi na babalik yun kahit kailan. Maraming salamat po sa inyo, Lolo Berting, Enteng. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Wala yun. O sige na. Lagyan mo na ng gamot yung mga sugat mo. Enteng, Apo. Kaarawan na bukas ng lola mo. Huwag mong kalilimutang dalan siya ng paborito niyang mga bulaklak. Sige po. Ipagpipitas ko po ulit siya. Isama mo na rin si Nadia kapag mamimitas ka. Para naman makapaglakad-lakad siya rito sa atin. Kung gusto niya po be, walang problema sa akin. Ayos lang sa akin. Sasama ako sa iyo, Enteng. Bukas ng umaga tayo aalis. Uunahan na kita ha. Medyo malayo-layo ang lalakarin natin. O paano, maiwan ko na muna kayo rito. Hindi pa ako tapos magsibak ng kahoy eh. Di mga sugat mo, huwag mong kalimutan lagyan ng gamot. Oo, mamaya. Salamat ulit. Kinabukasan, gaya ng napag-usapan, ay maaga kaming umalis ni Nadia para magpunta sa Batis. Anong bulaklak ba ang kukunin natin? Kahit ano, basta ligaw na bulaklak. Nung boy pa kasi si Lola, palagi niya akong inuutusang magpunta rito para mamitas. Gustong-gusto niya ang mga ligaw na bulaklak.
Tuwang-tuwa siya kapag nakakakita siya nun. Lalo na kapag iba't ibang kulay. Ganun ba? Hindi ko siya masisisi. Karamihan kasi sa mga ligaw na bulaklak ay magaganda. Tama ka. Katulad mo. Ha? Wala. Sabi ko kung mahilig ka rin sa mga bulaklak. Tsaka kalimutan mo na sinabi ko. Tara na sa banda ron. Maraming ligaw na bulaklak ron eh. Naglakad pa kami ng kaunti hanggang sa makarating kami sa parte ng batis kung saan maraming tumutubong ligaw na bulaklak. Maya-maya pa, pareho na kaming naging abala sa pamimitas. Mataas na ang sikat ng araw nang magpasya kaming umuwi. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay biglang dumilim ang kalangitan. Naku, mukhang uulan ata. Oo nga. Dalian na natin bago pa tayo maabutan. Binilisan namin ng paglalakad at nang malapit na kami ay napansin ko kagad na parang nagkakagulo ang mga tao sa amin. Pakiramdam ko ay para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang bumungad sa akin ang mga nakakalat na katawan ng mga kasamaan ko. Ang iba ay halatang wala ng buhay habang ang ilan naman ay sugatan. Hanggang sa bumuhos ang ulan ay nanatili pa rin akong tulala sa kinatatayuan ko. Tanging mga mata ko lang ang gumagalaw. Sa isang iglap, parang bumaha ng dugo sa paligid dahil sa mga dugo ang katawan na nakakalat. Nangyari na! Nangyari na ang kinatatakutan ko! Nang marinig ko ang sinabing yun ni Aling Pasing, ay saka lang ako natauhan mula sa labis na pagkabigla. Isa-isa kong nilapitan ang mga kasamahan kong sugatan at binuhat papunta sa pinakamalapit na kubo. Nang maisilong ko na silang lahat, ay nilapitan ko si Aling Pasing at hinawakan siya sa magkabilaan niyang braso. Ano nangyari? Sino may gawa nito, Aling Pasing? Si Edgardo at ang mga kasamahan niya. Sila may gawa nito. Ito na yon, Enteng. Ito na yung panganib na nakita ko. Nangyari na. Dahil sa sinabi ni Aling Pasing ay dumako ang tingin ko sa kulay pulang tubig ulan na umaagos sa lupa. Kasabay nun ay bumalik sa alaala ko ang pangitaing nakita ni Aling Pasing. Mali ako ng akala na aswang ang darating para manggulo dahil manggagaling pala sa kapwa ko tao ang panganib na yon. Hinahanap ka niya, Enteng. Dinala nila ang Lolo Berting mo. Magpunta ka raw sa kuweba na nasa gitna ng gubat kung gusto mo siyang makitang buhay. Nagtagis ang mga bagang ko sa aking narinig. Pagbabayaran niya ng doble ang ginawa niyang ito. At wala akong ititira sa kanila. Susugod ka ba na mag-isa? Ganun na nga po, Lola. Kailangan kong iligtas si Lolo. Masyadong delikado. Mga armado sila. Alam ko ho yun. Nakahanda na po ako sa mga posibleng mangyari. Kayo na po muna ang bahala sa mga kasamahan natin. Pagkasabi ko nun, ay tumalikod na ako at malalaki ang mga hakbang na tinahak ko ang daan papuntang kubo para kumuha ng armas. Paglabas ko, ay humarang sa daan ko si Nadia. Isama mo ko, Enteng. Ako ang kailangan nila. Hindi, dito ka lang, Nadia. Sa tingin ko, gusto niya magiganti sa nangyari dati. Kaya niya to ginawa. Pero marami sila, Enteng. Baka hindi mo kayanin. Kaya nga mas lalong hindi ka pwedeng sumama. Mapapahama ka lang. Dito ka lang. Tulungan mo na lang si Aling Pasing na gamutin ng mga kasamahan natin. Pero paano ka? Kaya kong sarili ko. Babalik ako. Kaming dalawa ni Lolo. Mag-iingat ka, Enteng. Tumangulang ako at pagkatapos ay nilampasan ko na ang dalaga. Nagpupuyos sa galit ang dibdib ko habang tinatahak ang papuntang gubat.
Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad sa gitna ng kakawyan, natuntun ko rin sa wakas ang kuwebang tinutukoy ni Aling Pasing. Huminto ako sa bungad nun at sumigaw. Edgardo! Nandito na ako! Hayop ka! Makalipas ang ilang sandali, nagsilabasan ang mga tauhan nito at itinutok sa akin ang hawak na mga armas. Maya-maya pa, lumabas si Edgardo. Nang makita ko ang nakangisi niyang muka, ay lalong nag-apoy ang galit sa dibdib ko. Ginulat mo ako sa ipinakita mong katapangan. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko inaasahan na pupunta ka eh. Ang akala ko nga magtatago ka na dahil sa nangyari. Sayang, at wala ka ro kanina. Napanood mo sana kung paano naligo sa sariling dugo ang mga kasamahan mo. Tama na, Satsat. Hanggang ngayon madaldal ka pa rin. Pakawalan mo si Lolo at ako ang harapin mo. Huwag kang nagtatago sa palda ng mga tauhan mo. Katulad ng mga kasamahan mo, handa rin ng mga yan na mamatay para sa akin. Kaya bago mo ako mahawakan, kailangan mo munang dumaan sa kanila. Yun ay kung kakayanin mo. Yun lang ba? Sige, hintayin mo ko. Pagkasabi ko nun, ay hinugot ko ang armas ko mula sa lalagyan at inihanda ang sarili sa pakikipaglaban. Tapusin nyo na yan! Tila yun ang hinihintay na hudyat ng mga kalalakihan dahil pagkatapos nun ay sunod-sunod silang nagpaputok. Iwinasiwas ko ang hawak kong armas pasalubong sa mga balang lumilipad. Habang ginagawa ko yun, ay kumikilos ako palapit sa kanila. Bawat madaanan ng kalis na hawak ko ay nahahati sa 2 bago mahulog sa lupa. Nang tuluyan akong makalapit sa isa sa kanila, ay umikot ako papunta sa likuran nito at walang pagdadalawang isip kong ginilitan ang leg nito. Ang mga sumunod kong ginawa ay ginamit kong panangga ang katawan nito hanggang sa makalapit ako sa iba pa. Wala akong inaksayang sandali. Bawat atake ko ay sinisigurado kong hindi na sila makakakilos pa. Makalipas ang ilang minutong pakikipaglaban, ay ilan na lang sa mga lalaki ang naiwang nakatayo. Wala sana akong balak na tumigil sa pag-atake, subalit nakita kong tinutukan ni Edgardo ng baril si Lolo Berting. Ano? Gusto bang pasabugin ko ang baon ng ulo ng matagdang ito? Bitiwan mo siya. Huwag mo siyang idamay, Edgardo. Idadamay ko kung sino gusto kong idamay. At wala kang magagawa ron. Kaya kung ayaw mo maligo siya sa sarili niyang dugo, ibaba mo na yung armas mo. Ano? Labag man sa loob ko, wala akong mapagpipilian kundi ang sundin ang gusto nito. Ibinaba ko ang hawak kong armas at kasunod nun ay nilapitan ako ng mga tauhan nito at pinagtulungang bugbugin. Tumigil lamang ang mga ito nang masubsob na ako sa lupa. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay para na akong mauubusan ng hininga. Sobrang sakit ng buong katawan ko dahil sa mga sipa at suntok na natanggap. Tinangka kong iunat ang isa kong kamay para abutin ang armas ko. Pero bago ko pa man yun mahawakan, ay may umapak na sa kamay ko. Nang mag-angat ako ng tingin, ay sumalubong sa akin ang nakangising muka ni Edgardo. Hinawakan niya ako sa buhok at mas iniangat palalo ang ulo ko. Anong pakiramdam, ha? Ano? Masarap bang pagtulungan? Ganyan ang ginawa niyo sa akin noon, hindi ba? Pinagtulungan niyo akong bugbugin na para bang isa kong halimaw. At hindi lang yon. Pinutulan niyo pa ako ng kaligayahan. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, ay hindi ko napigilang matawa sa sinabi nito. Naglaho ang ngiti nito at dumilim ang muka
Ano nakakatawa, ha? Ano nakakatawa? Ikaw, para kang batang naglalabas ng sama ng loob. Ganun, ha? Isang malakas na tadyak sa sikmura ang natanggap ko matapos nitong sabihin yon. Dahil doon, napadura ako ng dugo. Sige na! Dalhin nyo na yan sa loob! Dalawang lalaki ang humawak sa magkabilaan kong kamay at hinila ako papasok sa kuweba. Nang makapasok ay itinali nila ako sa isang nakausling batong apog. May nakalimutan pala akong itanong sa'yo. Nabalitaan ko na may kasama ka raw na babae kaninang umaga nang umalis ka sa inyo. Sinong babaeng yun? Siya ba? Ang babaeng hinahanap ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam, ha? Kung ganun, babalik na lang kami ron para kumpirmahin kung tama ba ang hinala ko. Tigilan mo sila. Ako ang kailangan mo, hindi ba? Nandito na ako. Sa akin mo ibuusan lahat ng galit mo. Mali ka, Enteng. Kailangan ko rin ng babaeng yon. Kailangan ko ng babaeng makakasama habang buhay. Wala akong pakialam kung isa siyang aswang. Ang importante ay mapasakin siya. O paano? Maiwan ko muna kayo maglolo, ha? Magpaalam na kayo sa isa't isa. Dahil pagbalik namin, ay mawawala na kayo sa landas namin. Gustuhin ko mang pigilan si Edgardo sa plano niya. Wala akong magawa dahil mahigpit na nakatali ang katawan ko. Ayos ka lang ba, Apo? Ang dami mong sugat. Ayos lang po, Kulo. Kaya ko pa namang tiisin eh. Kailangan ko makawala rito. Kailangan ko mapigilan si Edgardo. Tama ba ang narinig ko sinabi ni Edgardo, Apo? Aswang daw si Nadia. Opo, Lo. Tama siya. Pasensya na po kayo kung inilihim ko po sa inyo. Pero hindi po siya katulad ng ibang aswang. Hindi po siya nananakit. Naputol ang iba ko pang sasabihin dahil sa pagsulpot ng isang hindi inaasahan na tao. Nadia! Anak ng putya, ano ginagawa mo rito? Baka makita ka nila. Wala na sila, Enteng. Hinintay ko muna silang makaalis bago ako pumasok. Pero paano mo nalaman ang lugar na ito? Hinanap ko. Narinig ko ang sinabi ni Aling Pasing kanina kaya sumunod ako. At hinanap ko tong kuweba. Bumalik sila Edgardo sa baryo natin para hanapin ka. Kailangan natin makarating doon bago pa sila makagawa ulit ng gulo. Dalian mo! Pakawalan mo kami rito! Nang marinig ang sinabi ko, ay kagad na lumapit si Nadia at inalis ako sa pagkakatali. Pagkatapos akong tulungan, ay si Lolo naman ang nilapitan ng dalaga. Bago kami lumabas ng yungib, ay hinanap ko muna ang armas ko sa paligid. Parang nakita kong hawak ni Edgardo kanina nang umalis sila. Kung ganun, tara na. Kailangan natin magmadali. Pagkasabi ko nun, ay nagpatiunan na akong maglakad palabas. Maya-maya pa, ay tinataak na namin ang daan pabalik. Nang malapit na kami, ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig namin. Nadia, ilayo mo rito si Lolo. Maghanap kayo ng mapagtataguan nyo. O hindi kaya tumakas na kayo habang may oras pa. Iligtas nyo sarili nyo. Hindi kami aalis. Sasamahan ka namin, Enteng. Huwag nang matigas ang ulo. Siguradong wala na kayong kawala sa oras na makita nila kayo. Kaya sige na, tumakas na kayo. Sige. Mag-iingat ka, Enteng. Hinintay ko munang makaalis ang dalawa bago ako nagpatuloy sa paglapit. Nang ilang metro na lang ang layo ko, ay tumakbo na ako at sinamantala ang pagkakataon habang hindi pa nakatingin ng mga kalaban. Tinalunan ko mula sa likuran ng isa sa mga lalaki. Nagpambuno kaming dalawa at nang maagaw ko ang hawak nitong baril, ay kagad ko siyang pinaputokan sa tiyan. Dahil sa ginawa kong yon, ay napukaw ang atensyon ng iba pang mga kalaban.
Subalit bago pa man sila makapagpaputok, ay naunahan ko na sila. Tumigil lang ako nang maubusan ako ng bala. Binitiwan ko ang hawak na baril at nagtago ako sa likod ng isang puno para hindi matamaan. Pinauulalan nila ako ng putok habang papalapit sila ng papalapit. Hindi ko alam kung paano ka nakatakas. Pero isang pagkakamali na dito ka pa nagpunta. Wala ka ng kawala ngayon. Sige, paputukan nyo lang! Sa kabila ng tensyon sa paligid, ay nanatili akong kalmado at naghintay ng tamang pagkakataon. Umupo ako at hinintay na may makalapit. Hindi naman ako nabigo sa plano ko dahil ilang saglit pa ay may sumilip. Mabilis akong tumayo at hinawakan ang dulo ng baril nito para iiwas sa direksyon ko. Pagkatapos nun ay isinandal ko siya sa puno at sinakal gamit ang baril. Nang may isa pang lumapit sa amin, ay ginawa kong panangga ang katawan ng lalaki at nakipagsabayan ako ng putok sa bagong dating. Natadtad ko ng bala ang kalaban at natadtad naman ito ng bala ang sarili nitong kasamaan. Sabay na bumagsak ang dalawa pagkatapos. Dahil naubusan ng bala ang hawak kong baril, binitiwan ko yon at pagkatapos ay mabilis akong lumipat sa katabing puno. Pagod na akong makipaglaro, Enteng! Mamili ka! Lalabas ka ba dyan? O papatayin ko ang matandang ito? Dahil sa narinig ko, bahagya akong sumilip. Nakita kong nakaluhod si Aling Pasing sa harapan nito habang nakatutok ang hawak nitong baril sa ulo ng matandang babae. Walang pagdadalawang isip akong lumabas sa pinagtataguan ko dahil sa isiping anumang oras ay posibleng malagay sa alanganin ang buhay ni Aling Pasing. Nang makita ko ni Edgardo ay kagad niya akong pinaputukan. Napaigik ako sa sakit. Nang matamaan sa may tagiliran, muli niya akong pinaputukan at sa pagkakataong yun ay sa hita naman. Nang hina ang mga binti ko, kaya napaluhod ako habang hawak-hawak ang sugat sa tagiliran. Naglakad palapit sa akin si Edgardo at huminto ng ilang dipa na lang ang layo namin sa isa't isa. Itinutok niya sa akin ang hawak na baril. Pero bago pa man ito yon makalabit, may isang nilalang ang bigla na lamang sumulpot sa pagitan naming dalawa. Base sa itsura, masasabi kong isa itong bangkilan dahil agaw pansin ang matutulis nitong mga tenga at hindi kalakihang pakpak sa likod. Bagaman nakatalikod at iba ang anyo, nakilala ko kagad kung sino ito. Edgardo, tama ba? Ibaba mo yung hawak mong armas at lumapit ka sa akin. Halika! Ang kaninang mabangis na ekspresyon sa mukha ni Edgardo ay naglaho at napalitan ng pagkatulala. Kasabay nun ay binitiwan nito ang hawak na baril at nagsimulang humakbang. Nang tuluyang makakalapit na ang lalaki, ay nakita kong inilabas na ng aswang ang matutulis nitong mga kuko. Para ito sa ginawa mo sa mga mahal ko at sa lahat ng taong walang awa mong pinaslang. Pagkasabi nun, nakakakilabot na ang sumunod na nangyari. Gamit ang matutulis na mga kuko, kitang-kita ko kung paano nito dinukot ang puso ni Edgardo. Nangisay ang katawan ng lalaki at kagad na bumulagta. Ang akala ko ay kakainin ng aswang ang hawak nitong laman. Pero binitiwan lang nito yon sa lupa. Pagkatapos nun ay bumalik ito sa pagiging anyong tao at nanghihinang napaupo. Nakapatay ako ng tao. Wala na rin akong pinagkaiba sa ibang aswang. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, ay kumilos ako at nilapitan siya.
Hinawakan ko siya sa kamay at tinitigan. Hindi. Hindi ka nila katulad. Tumulong ka lang, Nadia. Pero bakit ganun? Parang wala akong nararamdamang pagsisisi. Dahil ba nagustuhan ko ang ginawa ko? Hindi, Nadia. Dahil alam mong ginawa mo lang ang dapat. Walang mali sa ginawa mo. Sa katunayan nga niyan, marami kang nailigtas na buhay. At isa na ako ron. Ito ang unang beses na ginawa kong ganito. Ang pumatay ng tao. Natatakot kasi ako kanina nang makita kitang nabaril. Kaya, hindi ko na napigilang magpalit ng anyo. Magsasalita sana ako ulit. Subalit naudot yun dahil biglang sumigid ang kirot sa sugat ko sa tagiliran. Napangiwi ako dahil sa sobrang sakit. Lalim ang tama mo. Kailangan maalis kagad ang bala sa loob para magamot. Kaya mo bang maglakad? Humawak ka sa akin. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay isinampay niya ang isa kong braso sa balikat niya at iniyakap niya naman ang isa niyang kamay sa bewang ko. Dahil ayokong mahirapan siya, pinilit kong makatayo at maglakad. Nang may makakita sa amin ay nilapitan kami at tumulong na alalayan ako. Dumiretso kami sa bahay ni Aling Pasing, pero dahil abala ang matanda sa panggagamot sa iba pa naming kasamahan, ay kinailangan kong maghintay. Ako na mag-aalis ng bala sa katawan mo. Baka mamaya, mapano ka na kung maghihintay pa tayo? Pagkasabi niya nun, ay saglit niya akong iniwan at pagbalik niya, ay may dala na siyang tela, gunting at maliit na palanggana na may lamang tubig. Pumesto siya sa tabi ko at itinaas ang suot kong damit. Una niyang ginawa ay pinakagat niya sa akin ang dala niyang tela. Kasunod nun, hinawakan niya ang gunting at ipinasok sa sugat ko. Nakaramdam ako ng matinding sakit. Mabuti na lang at may kagat-kagat akong tela, kung hindi ay baka nakagat ko na ang sarili kong labi. Mas lalong tumindi ang sakit nang maramdaman ko nang naabot na ng gunting ang bala ng baril na nakabaon sa balat ko. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay malalagutan na ako ng hininga. Makalipas lamang ang ilang sandali ay matagumpay na naalis ni Nadia ang bala. Doon lang din ako nakaramdam ng konting ginhawa. Kinuha niya ang tela sa bibig ko at itinali niya yon paikot sa bewang ko. Naliligo ako sa sariling pawis nang matapos ang eksenang yon. Ayos na. Huwag ka masyadong magkikikilos para hindi mapuwersa at dumugo. Maraming salamat sa iyo, Nadia. Magpahinga ka na muna. Tutulungan ko lang si Aling Pasing. Nang tumalikod ang dalaga, ay sinundan ko siya ng tingin. Hindi ko maintindihan ng mga sandaling yon, ay hindi ko magawang ialis ang mga mata ko sa kanya. Inalis ko lang ang tingin ko sa kanya nang lapitan ako ni Lolo Berting. Mukhang masama ang lagay mo, Apo. Ayos lang po ako, Lo. Kumusta po kayo? May masakit po ba sa inyo? Huwag mo kong isipin. Ayos lang ako. Mabuti naman po kung ganun. Sa lahat ng mga pinagdaanan natin, ito ang pinakamalala sa lahat. At nakakalungkot dahil hindi aswang ang may gawa, kung hindi tao lang na katulad natin. Kawawa naman yung mga kababaryo natin na nawala na ng mga mahal sa buhay. Kasalanan ko ito. Nabigo akong protektahan sila. Wala kang kasalanan na po. Hindi mo ginusto ang nangyari. Alam kong yun din ang iisipin ng mga kasamahan natin. Pero sinisisi ko ang sarili ko. Kung nandito lang sana ako kanina, hindi sana ganun kalala ang nangyari. Alam namin ginawa mo lahat ng makakaya mo, Apo. Patunay ang mga sugat mo na handa mong itaya ang buhay mo para sa amin. Pagsubok lang itong nangyari sa atin. Malalampasan din natin ito. Naiintindihan ko na sobra ka nasasaktan ngayon
dahil sa sinapit na mga kasamaan mo. Pero wag mo naman sanang sisihin ang sarili mo, Apo. Susubukan ko ho. Bueno, lalabas lang muna ulit ako. Balikan na lang kita kapag naayos na ang mga bangkay. Nang tumalikod si Lolo, ay itinuon ko ang atensyon ko sa panunood kina Nadia habang abala sila ni Aling Pasing sa panggagamot. Habang pinanonood ko sila, hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nagising lang ako dahil may naramdaman akong mahinang tapik sa balikat ko. Pagmulat ko ng mga mata, ay bumungad sa aking paningin si Nadia. Naayos na ang mga bangkay. Ipinapatawag ka na. Nasa labas na sila. Nang marinig ko ang sinabi ni Nadia, ay saka ko lang napansin na kaming dalawa na lang pala ang tao sa loob ng bahay ni Aling Pasing. Kumilos ako para tumayo. At kagad namang naging maagap si Nadia para alalayan ako. Paglabas namin, naroon na ang lahat ng mga kababaryo ko at naghihintay. Nang makalapit, ay inabutan ako ni Lolo ng sulo. Tumuon ang atensyon ko sa mga bangkay. Katawan yon ng mga kasamaan ko. Nakapatong ang mga yon sa tuyong kahoy na may dekorasyong bulaklak. Ipinagdasal muna ni Aling Pasing ang mga kaluluwa ng mga yumao at pagkatapos nun, sabay-sabay naming inihagis ang mga hawak naming sulo sa kinaroroonan ng mga bangkay. Unti-unting nagliwanag ang paligid nang magsimulang kumalat ng apoy. Nanatili kaming nakatayo, naghihintay hanggang sa mamatay ang apoy at tanging ang mga buto na lang ang naiwan. Pinalamig muna namin ang mga yon at pagkatapos ay sama-samang inilibing sa bakuran ng kubo kung saan kami nagpupulong. Nang mga sumunod na araw, habang nagpapagaling, ay si Nadia ang nagsilbi kong doktor. Siya ang palaging naglilinis ng sugat ko. Bukod dun, siya rin ang gumagawa ng trabaho ko katulad ng pagsisibak ng kahoy at pag-iigib. Ayaw niya akong magtrabaho. Hindi raw pwedeng mapuwersa ang sugat ko. Isang hapon, habang nagpapahangin siya sa labas, ay nilapitan ko siya. Gusto mo bang sumama? Saan? Sa puntod ni Lola. Ngayon ko lang naalala na hindi pala ako nakapunta nung birthday niya dahil sa nangyari. Nilagay mo pala sa baso na may tubig yung mga bulaklak na kinuha natin. Nakita ko sa kusina kaya bigla ko naalala si Lola. Sayang kasi baka malanta. Ang gaganda pa naman. Ngayon ka na ba pupunta? Sige, sasama ako. Hintayin mo ako rito. Kukunin ko lang yung mga bulaklak. Pumasok ang dalaga sa loob at paglabas niya ay dala na ang mga bulaklak. Naglakad kami papuntang kubo kung saan naroon ang puntod ng mga namayapa naming mahal sa buhay. Hindi namin inilagay lahat ng bulaklak sa puntod ni Lola. Naglagay din ako sa bagong mga puntod at sa puntod ng mga magulang ko. Matagal na ba silang wala? Si nanay, ang sabi nila namatay siya sa panganganak sa akin. Si tatay naman, 2 dekada na siyang wala. Si Lola naman, magta3 taon pa lang. Sanggol ka palang pala nang mawala ang nanay mo. Nakalulungkot naman. Hindi mo man lang siya nasilayan. Ganun na nga. Mabuti na lang ang nasa tabi ko si Lola hanggang lumaki ako. Siya ang nag-aruga at tumayong nanay sa akin. Magkasundo kami. Kaya nga sobra ako nasaktan nung nawala siya. Ganun talaga. Mahal mo siya eh. Siya nga pala. Salamat at isinama mo ko rito ha. Masaya ako na makilala sila bago ako umalis. Otomatiko ako napatingin sa dalaga dahil sa sinabi niyang yun. Umalis? Aalis ka? Bakit? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, hindi naman ako taga rito, di ba? Dapat nga matagal na akong wala rito kung di lang tayo nakita ng mga umahabol sa akin nung araw na hinatid mo ko sa sentro. Alam ko. Pero iba na ngayon. Wala na mga taong yun. Kaya nga mas lalong kailangan ko nang umalis. Wala nang dahilan para magtagal pa ako rito.
At isa pa, At isa pa ano? Dahil aswang ka, ganun na nga, Enteng. kaya ka ba aalis? Dahil sa mga naririnig mo? Ha? Hindi. Naisip ko lang talaga na yun ang dapat kong gawin. Una sa lahat kasi, napadpad lang naman ako rito, di ba? Hindi mo kailangang umalis, Nadia. Oo, aswang ka. Pero tinulungan mo kami. Utang namin ang buhay namin sa'yo. Pero ako rin naman ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Kaya hindi ko masisisi kung meron mang may hinanakit sa akin. Wala kang kasalanan. Gusto magiganti sa amin ni Edgardo. Kaya niya ginawa yun. Ako pa rin na nagdala sa kanila rito, Enteng. Kung hindi sana ako tumakas, hindi sana siya bumalik sa lugar na ito. Kung hindi mo ginawa yun, mangyayari at mangyayari pa rin kung ano nakatakdang maganap. Kaya uulitin ko, Nadia. Wala kang kasalanan. Hindi ka aalis. Akong bahala. Magpupulong kami mamaya. Pag-uusapan namin kung dapat ka bang umalis o manatili rito. Hindi na kailangan, Enteng. Walang kaso naman sa akin kung aalis ako. Kung sa'yo wala, sa akin meron. Ha? Teka, mukhang uulan yata. Mauna ka nang umuwi. Balitaan na lang kita mamaya kung anong desisyon ng karamihan. O sige, mauna na ako. Huwag ka masyadong magkikikilos ha. Hindi pa masyadong magaling ang mga sugat mo. Hindi na ulit ako nagsalita. Tumango lang ako bilang pagtugon sa sinabi nito. Nang tumalikod na ang dalaga, ay sinundan ko siya ng tingin hanggang sa makalayo. Naglakad ako papasok sa kubo at hinintay ko munang dumilim bago ko hinila ang tali ng kampana. Makalipas lamang ang ilang sandali, isa-isa nang nagsidatingan ang mga kasamahan ko. Nagkumustahan muna kami bago ako nagbukas ng paksa na siyang pag-uusapan namin. Dahil alam na nila ang tungkol sa totoong pagkatao ni Nadia, tinanong ko agad sila kung gusto ba nilang manatili sa baryo namin ang dalaga. Pinag-usapan namin ang nagdaang pagsubok, pati na rin ang ginawang pagtulong sa amin ni Nadia. Sa huli, nagkaroon ng iisang pasya ang lahat. Nang matapos ang pagpupulong namin na yon, ay umuwi na kagad ako. Nasaan si Nadia, Lo? Yun ang bungad ko kay Lolo Berting dahil hindi ko nakita ang dalaga sa loob ng bahay. Hindi ba siya nagpunta sa'yo? Magkasama kami kanina pero pinauna ko na siyang umuwi. Hindi ba siya dumating dito? Dumating na, pero umalis din pagkatapos magluto ng hapunan. Akala ko naman ibabalik sa kubo para puntahan ka. Kanina pa po ba? May gitsang oras na siguro. Teka, bakit ba parang natataranta ka? Ano ba nangyari? Nagpaalam po kasi siya kanina eh. Aalis na raw siya. Nagpaalam naman pala sa'yo eh. Baka nga umalis na. Dahil sa sinabi ni Lolo, napatakbo ko palabas. Nagtanong-tanong, ngunit walang makasagot sa akin kung saan pumunta si Nadia. Ayon sa kanila, hindi naman daw nila napansin na lumabas si Nadia. Dahil sa isipin na baka nga umalis na ang dalaga, tumakbo ko pabalik sa bahay para kumuha ng pang-ilaw at susundan ko siya. Pagpasok ko sa bahay, parang biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo nang makita kong naroon si Nadia at abala sa paghahanda ng pagkain sa mesa. Nang magtama ang mga mata namin, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hinahanap mo raw ako. Tinakot mo naman ako. Akalain ko eh, iniwan mo na kami. Bakit naman ako aalis? Hindi ba sabi mo magpupulong pa kayo? Nagpunta lang ako kay Aling Pasing. Nakaka-istorbo yata ako. Lalabas muna ako. Balik na lang ako kapag kakain na tayo. Ang mabuti pa kumain na tayo. Pagkasabi nun, ay umupo na si Nadia. Kaya naman naupo na rin ako at tahimik na kumain. Pagkatapos naming kumain, ay saka ko siya kinausap.
Nakausap ko na mga kasamahan ko. Pumayag silang manatili ka rito. Hanggat gusto mo. Salamat, Enteng. Teka, bakit parang di ka masaya? Gusto mo ba talagang umalis? Hindi ko alam. Naguguluhan ako sa sarili ko. Bakit ka naman naguguluhan? Gusto kong umalis para mawala itong nararamdaman ko. Pero parang hindi ko rin naman kaya. Anong ibig mo sabihin? Enteng, may nararamdaman ako para sa'yo. Pero alam ko naman na hindi ko to dapat maramdaman, kaya naguguluhan ako kung anong dapat kong gawin. Isa lang ang dapat mong gawin, Nadja. Ano yun? Pakasalan mo ko. Ha? May nararamdaman din ako para sa'yo. Nung una akala ko naawa lang ako sa'yo. Pero kanina nang di kita makita, natakot ako na sobra. Para akong masisiraan ng bait. Totoo ba yan? Mukha ba ako nagbibiro? Ngayon ko lang ito naramdaman, Nadja. Yung pakiramdam na ayaw kitang mawala sa tabi ko. Sigurado ka bang gusto mong pakasal sa isang aswang? Siguradong sigurado ako. Kaya sana'y pumayag ka. Sige, Enteng. Magpapakasal ako sa'yo. Dahil sa sobrang saya, nilapitan ko siya at niyakap ng maigpit. Nang mga sandaling yon, ay walang hanggang kasiyahan ang naramdaman ko. Hindi ko alam na ganun pala kasarap ang umibig at ibigin. Makalipas ang ilang araw, saktong araw ng linggo, ay idinaos ang kasal namin. Simple lang ang selebrasyon, pero lahat ay nakangiti. Sa kalagitnaan ng seremonya, bigla na lamang nagkaroon ng eklipse, kaya panandali ang dumilim ang langit. Ayon kay Aling Pasing, na siyang nagsilbi naming pari, napakaswerte raw naming dalawa ni Nadja dahil sumabay sa pag-iisang dibdib namin ang pambihirang tanawin na yon na kinalulugdan daw ng Panginoong Diyos o ng mga bathala ang aming pag-iisang dibdib. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo at sana ay marami po kayong napulot na aral. Hanggang sa muli at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.